Okay, magandang gabi po muli. Pwede na po tayong magpatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. Okay. Tayo na may mag-join. Okay, magandang gabi po muli sa ating lahat. Salamat Pastor Claude at naandyan ka pa rin. Pagpapasensya na at medyo na-late talaga tayo. It's almost 8 o'clock. Medyo nahirapan sa biyahe. Meron lang akong inasikaso sa silang, no? Okay, so tayo po ay magkapatuloy sa ating pag-aaral. Tayo ay tatapusin natin ngayon ang ating talakayan sa kabanatang 32. Salamat sa lahat ng ating makakasama sa gabing ito. At ating isa-summarize din sa gabing ito ang ating naging pag-aaral dito sa kabanatang ito. Okay, so tayo muna ay sama-samang dumulog at manalangin sa Panginoon. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat pong muli Panginoon sa gabing ito, sa kabila ng kaabalahan, sa kabila ng problema sa oras, ay magkakasama-sama pa rin kami at makakapagpatuloy sa aming pag-aaral. Salamat Panginoon sa pagpaprovide mo ng koneksyon ng internet at sa oras na ito, muli kami makakapagpatuloy ng aming pag-aaral. Iyo pong samahan, iyo pong pangunahan ng mga kapatid namin na nasa iba't ibang lugar na magjo-join sa aming talakayan sa gabing ito. Pinapaubayan namin, hinihingi sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so magandang gabi Ate Alma sa inyo pong lahat diyan. Salamat sa inyong patuloy na pagtitiyaga sa ating pag-aaral. Paumanhin po ninyo at nahuli sa ating takdang oras, ilang minuto na lang at alas 8 na. Meron lang akong inasikaso doon sa Silang Cavite sa aming pag-aaral. Okay, so gaya ng nabanggit ko nga kanina, ating tatapusin sa gabing ito ang kabanatang 32. So ating bigyan ng recap pansumandali yung ating tinalakay kagabi, yung verse 17 and 18. So sinabi doon sa verse 17, ang bunga ng katuwiran ay kapayapaan at ito'y magdudulot ng katahimikan at pagtitiwala magpakailanman. Ang bayan ng Diyos ay mamumuhay sa isang payapa, ligtas at tahimik na pamayanan. So natutunan natin gagabi na sa pagdating ng panahon na maghahari ang Panginoong Hesus dito sa lupa, lahat ng mga kaguluhan, lahat ng mga hindi pagkakasundo, pag-aaway o mga sakit at mga kabigatan sa buhay ay pawang mapapawi, mawawala na ito lahat at ito'y mapapalitan ng pawang pagmamahalan, pagkakasundo at kapayapaan. Saan mga lugar sa mundo ay mamamalagi, mamamayapa ang buong bayan at maging ang mga pinuno ay hindi na magkakaroon ng mga pang-aapi o pang-aabuso sa kanilang tungkulin. Napakaganda ng magiging sitwasyon na andoon na yung
katahimikan at pagtitiwala ng bawat isa sa bawat isa. So magkakaroon ng worldwide peace or universal peace ang mangyayari dito. So iyan po ang isang advantage at kagandahan na ang Panginoong Hesus mismo ang nagtuturo sa atin o makakasama natin sa gabing ito, sa mga panahon na iyan. Okay. So ating talakayin ngayon pagpatuloy ang verse 19. Sabi dito, kahit pa umulan ng yelo sa kagubatan at mapatag ang kabundukan. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po at kahit late na ako ay naandiyan pa rin kayo. Yan. So kahit pa umulan ng yelo sa kagubatan at mapatag ang kabundukan, when it shall hail coming down on the forest and the city shall be low in low place. Ang talatang ito'y tumutukoy sa isang aktibo at progresibong pagpapahayag ng pagkukumpara ng isang sitwasyon sa isa pang sitwasyon. Ang pag-ulan ng yelo ay karaniwang tumutukoy sa pagkasira at pagkawasak ng bukirin at pananim o ng anumang babagsakan nito. Kahit tayong mga tao, pagka tayo ay nabagsakan ng yelo, ay siguradong tayo ay masasaktan at magkakaroon tayo ng mga physical na pwedeng magkasugat o pwedeng mapapigilan ang ating pagkilos. Ang yelo na binabanggit dito ay posibleng malalaking tipak ng yelo na babagsak. Nabanggit ko sa inyo noon, naranasan ko noong ako, I think 2006, no? Nasa Qatar ako, na umulan ng yelo na kasing lalaki ng kuko ng hinlalaki sa kamay, yung kuko natin sa daliri. So medyo malalaking tipak na rin yun, at pag nabagsakan ka, kasi hindi lang isa limang piraso ang babagsak sa iyo, tuloy-tuloy yun na babagsak sa ulo o sa balat mo, medyo masakit na rin yon. So posibleng ang binabanggit dito ay mas malalaki pang tipak ng yelo. Ngayon, pag ang yelo na ito ay bumagsak sa isang partikular na lugar, yung lugar na iyon ay po pwedeng mamatay yung mga pananim o maapektuhan yung kung ano mang mabagsakan nito. Yung mga bubong ng bahay pwedeng masira, yung mga hayop ay pwedeng mamatay sa lamig o magkaroon din ng mga sugat. So ang simbolismo ng granizo o ng yelo na binabanggit ay isang mapanirang sistema o elemento. Pansinin na ang talatang ito ay nasa gitna ng dalawang talata na tumatalakay sa mga pagpapala at pagpapanibagong buhay. Ang literal na interpretasyon ng talatang ito ay maaaring gawing buhat sa talatang 18 at kunin ang nais na ipahiwatig sa pagsasama ng mga talatang 18 at 19. Ayon sa verse 18, mamumuhay ang bayan ng Israel ng mapayapa, ligtas at tahimik na pamayanan kahit na umulan ng granizo o mapatag ang kagubatan. Kahit na umulan ng yelo na nagsisimbolo ng kasakitan o ng mga kahirapan o kawalan ng mga resources, magkakaroon pa rin ng kapayapaan sa mundo. Ibig sabihin, yung mga negatibong sitwasyon sa buhay na nararanasan natin ngayon, kahit na mangyari sa kapanahunan na iyan na binabanggit dito, ay baliwala. Kasi mas mamamayani pa rin ang kapayapaan at kasaganaan doon sa buhay o doon sa mundo. Kaya ang sabi dito, kahit pa umulan ng yelo sa kagubatan at mapatag ang kabundukan, ang pagpapatuloy nito na andun sa verse 20. Ang sabi sa verse 20, magiging maligaya ang lahat dahil sa saganang tubig para sa mga pananim at malawak na pastulan ng mga baka at asno. Ang ipinapahiwatig dito, walang magiging epekto yung hailstorm o yung pagbagsak ng yelo, pag-ulan ng yelo sa kalupaan dahil mas malawak yung magiging protection na ibibigay ng Diyos at yung provision niya ng mga material and peaceful resources. Baliwala yung hirap. So parang sinasabi din dito na ang buhay ng Kristiyano, kahit makaranas ka ng hirap at kagipitan, kung totoo kang nananampalataya, hindi mo papansinin ang hirap na iyan. Dahil alam mo na ang kabila o ang dahilan ng paghihirap ay ang pagtuturo o pagsasaayos ng Panginoon sa ating buhay. Sa ganitong paraan, ipinapakita ang kawalan ng kapangyarihan ng mga natural na panira o pangwasak sa lipunan. Dahil sa pagkakaroon ng biyaya
at proteksyon ng Diyos sa kaniyang bayan. Ang katahimikan at kapayapaan sa bayan ay makakamit kahit na may dumating na mga kasiraan o mga kabigatan o mga problema sa bayan. Ang binabanggit ditong mga hadlang o problema ay hindi literal na yelo o posibleng umulan talaga ng yelo pero hindi lamang nakafocus doon. Kung hindi ito'y sumasakop sa lahat ng posibleng maging hadlang o maging problema at kabigatan ng bayan. Pwedeng mga kaaway na tao, pwedeng mga balitang masasama o kung anuman. Ito po ay simbolismo ng na parang haka-haka na binabanggit sa propesiya ni Isaiah. Hindi ito kasi baka maisip natin isang pagkontra ito sa pangkalahatang tema ng chapter 32. Kasi ang binanggit natin doon sa mga naunang pag-aaral natin, magandang gabi Sir Irene, ay wala nang mangyayaring kahirapan sa panahon na ito dahil ang bayan ay direktang pamamahalaan ng Panginoon. Ngayon, nagkaroon dito ng agam-agam o ng mga negatibong sitwasyon na isinaisip ni Propeta Isaiah na kung sakaling magkaroon man ng ganitong kahirapan o ganitong pagkontra o kabigatan sa mundo, mababaliwala lahat yon dahil kontrolado ng Diyos, ng Panginoong Hesus ang ating mundo, ang bayan, dahil ito ay kapanahunan na siya ay maghahari. Kaya, so walang magagawa dahil ang Diyos mismo ang nangunguna at kayang kontrolin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Sa Roma chapter 8, may binabanggit doon na sino ang makakalaban sa atin kung ang kakampi natin ay ang Panginoong Diyos mismo. Who can be against us if God is with us? So pwede nating ilapat ang ganitong sitwasyon sa ating kasalukuyang panahon, sa ating mundo, no? Na magandang gabi, Ate Mercy. Salamat at napadaan ka sa pag-aaral natin. Okay. Ito'y tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan walang magiging problema, no? Walang kayang lumaban sa atin kung ang Diyos mismo ay kakampi natin. Ito yung pwede natin gawin na practical na sitwasyon natin. Kaya lang sa ating kasalukuyang mundo, hindi pa rin ito totally nangyayari. Bakit? Kasi nandito pa tayo sa mundo ng kasiraan, sa mundo ng kasalanan, at sari-sari pang mga kabigatan ang nangyayari sa atin. Now, pagdating ng panahon na binabanggit dito sa kabanatang ito, which is probably doon sa panahon ng millennial kingdom, ay doon natin mararanasan yung total peace, total prosperity, lahat ng kaayos at kasaganaan, harmonious relationship, pagmamahal at pagmamalasakit ng mga tao na andoon lahat. At yun nga, walang magagawa ang anumang pagkontra ng kung sino man yung gustong pumontra o lumaban sa atin. Nobody can be against us because God Himself will be with us. Kasama natin siya. Okay. Kahit na umulan o bumagsak ng mga yelo na nagsisimbolo nga ng kabigatan at pagsubok, ay magkakaroon ng malawakang magkaroon man ng malawakang sakuna o pandemya man iyan o pagkapatag ng bundok at kung anumang mga negatibong sitwasyon sa mundo, sabihin na nating lumindol man, magiging maligaya pa rin ang lahat dahil sa kasaganaang ibinibigay ng Diyos, dahil sa proteksyon na direktang nagmumula sa Kaniya. Ang pastulan ay tumutukoy sa pagkakaloob ng Diyos ng mga pangangailangan ng tao ayon sa Kaniyang karunungan. Sa usapin ng pagsasaka, kailangan ng mga hayop na ito, kaya kailangan din silang pakainin. So yun yung binabanggit doon, no? Mapatag man ang kabundukan, ibig sabihin magkakaroon ng problema sa formation ng lupa, pwedeng maapektuhan ng agricultural situation, pero again, baliwala pa rin ang lahat ng iyon. Okay. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay tumutukoy sa pagpapala at pagkakaloob ng Panginoong Diyos ng mga pangangailangan ng tao sa kabila ng mga nararanasang kahirapan o mga pagkontra sa mundo. Kalimitan ang ating mga pagtatagumpay ay hinahadlangan ng maraming bagay o sitwasyon sa mundo, sa ating paligid, o minsan ng mga tao at iba't ibang uri ng pagkontra hanggang sa mapasuko na tayo. Yun ang sitwasyon natin ngayon sa mundo. Napakaraming nangyayaring kabigatan, napakaraming
problema, mga komplikasyon sa buhay, nagsisimula sa pamilya hanggang sa paglabas mo sa paaralan, kahit sa simbahan. Pero malimit ang mga bagay na to. Ito may emosyonal, ito may physical, material, financial. Halos mapasuko na tayo, halos bumagsak na tayo dito sa mundo. Pero pagdating ng panahon na ang Panginoong Hesus mismo ang ating kasama, anumang level ng kahirapan at problema, wala itong magagawa. So, again, ang talatang ito ay nagpapahiwatig ng kapanahunan ng pagkahari ng Panginoon at ang lahat ng mga hadlang ay mawawala na at ang bagong buhay at pag-asa ang ating kasamang ipapamuhay. Sa talatang 20, ito yung pinakahuling talata ng kabanatang ito at huling talata rin sa kabanatang ito na nagpapatunay ng magiging pagpapala o restoration ng mundo. Ang sabi dito sa Magandang Balita, Biblia, magiging maligaya ang lahat dahil sa saganang tubig para sa mga pananim at malawak na pastulan ng mga baka at asno. Sabi sa Christian Standard Bible, you will be happy as you sow seed beside abundant water and as you let oxen and donkeys range freely. Mga hayop ay magiging malaya. And then sa King James, blessed are you that sow beside all waters, that send forth thither the feet of the ox and the ass. Okay, ang talata namang ito ay tumatalakay sa mga tema muli ng pagpapala, kasaganaan at mga banal na paglalaan ng Diyos para sa mga nananatiling tapat sa kaniyang mga utos. Ipinapahayag ni Isaiah sa mga tao ang mga mensahe ng pag-asa at paghihikayat na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos at ang mga pagpapalang bunga ng gayong pagsunod. Ang imahe ng paghahasik sa tabi ng tubig at pagpapala ng mga paa ay nagpapahiwatig ng ideya ng kasipagan at tiyagan sa gawain ng paghahasik ng mga buto. So may binabanggit din yan na yung saganang tubig para sa mga pananim. And then yung may binabanggit yung tungkol sa mga pastulan, malawak na pastulan ng mga baka at asno. Well, tumutukoy ito doon sa kaayusan ng agrikultura at pag-aalaga ng hayop. Ang mga tao ay magiging masipag na magtanim. Bakit? Dahil naandun din lahat ng resources. Naandoon yung provision ng tubig, yung lupa na maayos, and then yung mga damo ay malusog at merong pagkakainan ang mga alagang baka at asno. Sa espiritual na kahulugan, ito'y mauunawaan bilang isang panawagan na manatiling matatag sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos kahit nasa gitna ng mahihirap na kalagayan. Ayan, so napakaganda ng pangungusap na ito. Manatiling matatag sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos kahit nasa gitna ng mahirap na kalagayan. Hindi nauubos ang kahirapan ng kalagayan sa mundo. Hindi nauubos ang mga problema, ang mga conflict o anumang mga issues. Ngayon, hindi ito dapat maging dahilan para tayo ay sumuko, para tayo huminto sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Sa halip, lalo pa itong dapat na magpainit ng ating pagsamba, ng ating paglilingkod sa Kanya. Ipakita natin na hindi tayo kayang talunin ng anumang negatibo o mabibigat na sitwasyon na to. Bakit? Kasi ang Diyos ang kasama natin, ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Kung sa tao lang tayo maglilingkod o kung tao lang yung ating sasambahin, talagang susuko at babagsak tayo. Pero ang Diyos ang ating kasama, sa Kanya tayo naglilingkod. Kaya hindi tayo dapat magpadala o magpatalo sa anumang mabibigat na sitwasyon. Gaano man kalaki ang problema, gaano man kabigat ang sitwasyon, tuloy-tuloy lang tayo dapat. So again, ito'y isang paalala na yaong nananatiling tapat sa salita ng Diyos ay mag-aani ng masaganang ani, gaya ng inilalarawan ng imahe ng pagkahasik sa tabi ng lahat ng tubig. Ang pagbanggit sa pagpapadala ng mga paa ng baka at asno ay nagpapatibay sa tema ng kasipagan at pagsusumikap
Sa mga sinaunang gawaing pang-agrikultura, ang mga baka at asno ay ginamit upang araruhin ang lupa at tumulong sa proseso ng paghahasik ng mga buto. Sa makatuwid, ang imaheng ito ay naghahatid ng ideya ng paggamit ng mga mapagkukunan at paraan na magagamit upang magawa ang gawain ng mensahe ng Diyos o gawain ng mga kamay. Mula sa isang espiritual na pananaw, ipinapahiwatig nito ang mensahe na ang Diyos ay nagbibigay ng mga kinakailangang kasangkapan at mapagkukunan para sa kaniyang mga tao upang matupad ang kaniyang mga layunin, at sila ay tinawag upang maging mabubuting tagapangasiwa ng mga probisyong ito. So pagdating ng panahon na to, kung ano man ang magiging sitwasyon natin doon, ang lahat ng kakailanganin ay probisyon o ibigkakaloob ng Panginoon. Wala tayong magiging pagkukulang, wala tayong magiging hahanapin pa, dahil ang lahat ay ibibigay at ipoprovide ng Panginoon. Actually, kahit sa sitwasyon ng buhay natin ngayon dito sa lupa, bagamat tayo nakakaranas ng kahirapan ng mga kabigatan, kung atin lamang mauunawaan kung paano mag-provide ang Panginoon, paano siya nagsasaayos ng ating mga buhay, lalo nating mamahalin ang Panginoon at lalo tayong kakapit sa paglilingkod sa Kanya. Sa napakahabang panahon ng paglilingkod ko sa Panginoon, ang dami ko nang naranasan at ang daming kahirapan. Simula pa noon hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan mismo, itong mga sitwasyon na to ay napakadaming mga mabibigat na sitwasyon. Lahat ng aspeto, lahat ng bahagi ng buhay ay mayroong mga problema at kabigatan. Pero sabi ko lagi sa sarili ko, Panginoon, ikaw yung bahala sa akin. Kasi kung hihinto ako, walang mangyayari. Kung ako'y magpapatuloy, posibleng mangyari. May maraming mangyari. Kaya napakabigat man, talagang kumukontra ang isip, ang damdamin, pero hindi dapat magpatalo. Kailangan tuloy-tuloy lang. Nawa tayong lahat makita natin ang kahalagahan ng mga bagay na ito. Sa isang mas malawak na konteksto, ang talatang ito'y makikita rin bilang isang foreshadowing o panimulang pagpapakita ng sukdulang provision at pagpapala na natupad sa katauhan ni Jesucristo. Si Jesus ay madalas na inilalarawan bilang tubig ng buhay, at ang mga naghahasik sa tabi ng lahat ng tubig ay mauunawaan bilang mga taong umaayon sa kanilang sarili sa mga turo at halimbawa ng Panginoon. Dahil si Jesus Christ ay tubig ng buhay, ang binabanggit sa talatang ito yung maghahasik sa tabi ng ng tubig. You will be happy as you sow seed beside abundant water. So yung abundant water na binabanggit, ito'y nagsisimbolo sa Panginoong Hesus. So kung tayo maghahasik, kung tayo magtatanim sa tabi niya, siguradong mararanasan natin ang tagumpay. Ano ba yung sinasabi ditong pagtatanim? Pwedeng hindi ito literal na magtatanim ka ng binhi o ng buto. Kung hindi ito'y tumutukoy sa paglilingkod mo sa Panginoon, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya, sa kung anumang ministeryo Kanya tinawag at ihinanda, sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, sa pag-aaral na kaya ng ginagawa natin ngayon. So, kung tayo ay katabi ng Panginoon at gagawin natin sa Kanya ang mga bagay na ito, na andoon ang pagpapala na Kanyang ibibigay. At yan ay totoong pagpapala. Well, alam na nating lahat, generally, ang definition ng pagpapala, hindi lang ito tumutukoy doon sa masaya ka, marami kang pera, o kaya ay marami kang pagkain, o wala kang problema. Ang totoong definition ng pagpapala ay kompleto. Pwedeng maghirap ka, pwedeng makaranas ka ng sakit, and yet masaya ka pa rin at maganda pa rin ang iyong sitwasyon o ang iyong kalooban o payapa ka pa rin. Ito po ay kabaligtaran sa definition ng mundo ng pagpapala. Pag may ikaw ay nakakaranas ng kaunting kabigatan, actually pagpapala pa rin yan kasi nga ang posibleng ibig sabihin nun, tinuturuan ka ng Panginoon na maiayos mo ang iyong buhay. So lahat ng nangyayari sa buhay ng isang tunay na mananampalataya ay pwede nating i-consider na pagpapala. Okay.
Bilang pagtatapos sa talatang ito, ihinahatid ang mensahe ng pag-asa, pagpapala at paglalaan ng Diyos para sa mga nananatiling tapat at masunurin sa Kaniya. Ang imahe ng paghahasik sa tabi ng lahat ng tubig at paggamit ng mga baka at asno ay may malalim na espiritual na simbolismo na nagbibigay diin sa mga tema ng kasipagan, pagsunod at pangako ng masaganang pagpapala. Ang talatang ito ay nagsisilbing walang hanggang paalala ng katapatan at probisyon ng Diyos para sa kaniyang mga tao at hinihikayat ang lahat na manatiling matatag sa kanilang pananampalataya at pagsunod. So ito yung mensaheng gustong iwanan ng talatang 20, manatiling matatag sa inyong pananampalataya at pagsunod, anuman ang sitwasyon, masama man ang loob mo, galit ka man, o kung ano man ang dinadala mo, maglingkod pa rin sa Panginoon. Parang yung awitin na ang sabi, smile even your heart is aching. Kahit masakit ang puso, kahit meron kang mabigat na emosyon na nadarama, tuloy lang, maglingkod ka pa rin sa Panginoon. Habang ginagampanan mo, yung paglilingkod ay mararamdaman mo yung katibasayan at kapayapaan. Lalong mag-iinit ang iyong pagsunod sa Panginoon. At makikita mo later on na baliwala ang anumang hirap. At iyong pagpapatuloy mo na yan ang po pwedeng makapagbigay ng solusyon sa problema na iyong pinagdadaanan. Okay, so tapos na natin ang kabanatang 32. Pero bago tayo tuluyang umalis sa kabanatang ito, i-recap natin, i-summarize natin ang buong kabanata. Medyo hinihinga lang talaga. Ang kabanatang 32 ay may 20 talata. At ito'y binubuo ng 3 bahagi. Yung unang bahagi, yung verses 1, 2, ay tumutukoy doon, actually sa mga susunod pang talata, hindi lang verses 1 and 2, tumutukoy sa pagdating ng bagong hari. At itong hari na ito ay sinasabing mamamahala ng matuwid at mga pinunong magpapairal ng katarungan. So itong mga bahaging ito hanggang verses 1 to 8 actually, ito'y tumutukoy sa pagdating ng Panginoong Hesus at sa kaniyang paghahari sa mundo. Yun nga yung sa Millennial Kingdom. So yun ang tinutukoy doon. And then doon sa verses 9 to 14, tumutukoy ito sa mga paghatol na gagawin sa Israel doon sa Juda dahilan sa kanilang naging pagbabaliwala. Namuhay sila sa kasamaan, hindi nila inintindi ang pangangailangan ng kanilang bayan. Naging complacent sila, wala silang pakialam kung maghirapan ang mga tao basta masunod nila o mai-provide ang personal nilang kagustuhan. And finally, doon sa verses 15 to 6 to 20, ito naman yung tinatawag na pagpapanumbalik o restoration. So makita natin yung 3 tema. At dito sa talatang 15 to 20 ay nasaksihan natin yung kagandahan. Ang sabi doon sa 15, ibubuhos sa atin ang Espiritu ng Diyos. Ang disyerto ay magiging matabang lupa. So even yung lupa na dating mahirap, tigang, ay sasagana, magiging malusog. Contradictory doon sa binabanggit doon sa verse 13, na tinubuan na ito ng tinik at dawag at tatangisan ninyo ang mga lupaing ito. And then, may binabanggit dito na yung lupain ay magiging malawak na pastulan ng mga baka at asno. Contradictory kasi meron ditong binabanggit na I think talatang dito sa nauna na yung lupain na yan, sa verse 14, ang lupain na yan ay magiging pastulan na wala nang nakatira. Yung parang inabandono na yung lupa at mga asno at baka ang naandoon na lamang na nanginginain. Pero dito sa binabanggit sa verse 20, yung pagkain dito ng mga baka at asno ay tumutukoy sa isang malusog na buhay na kung saan nagtatrabaho yung asno, ginagamit ng mga tao para sa kanilang ikabubuhay. So makikita natin dito yung
presensya ng Panginoong Hesus sa buhay ng mga tao ng Israelita na pwede nating isimbolo sa buhay ng Panginoon sa ating buhay ngayon. Na sa una ay tuturuan tayo ng Diyos dahilan sa ating posibleng mga kasalanan. Hatulan niya tayo, verses 9 to 14, para ipakita sa atin kung gaano kalaki o gaano kapangit ang ginawa nating mali. Pero pagkatapos ng paghatol na ito, mararamdaman natin, ipaparanas ng Panginoon ang pagpapanibago, yung pagpapanumbalik sa atin. Kaya nga ang nakita natin diyan ay nandun yung mga salitang pagpapala, puro pagpapala at kapayapaan. Yung presensya ng banal na spirito, uunlad yung pagsasaka, yung pagtatanim at even yung mga hayop. So, nais iwanan at ipahiwatig ng kabanatang ito, kung tayo'y susunod sa Diyos, kung tayo'y mananatili sa Kanya, o kung tayo'y manunumbalik sa Kanya, gagawin ang tama ayon sa Kanyang kalooban at Kanyang kaparaanan. Kung kakalimutan natin ang mga pangit na bahagi ng buhay natin, kung tayo man ay nakakagawa ng mali, ng kasalanan, hingin natin ng tawad ang mga bagay na ito at tayo ay manumbalik sa Panginoon. Magandang gabi, Nanay Mercy. Tayo ay manumbalik sa Panginoon, manampalataya sa Kanya, ibigay natin ang buong buhay natin sa Kanya. Huwag na nating isipin kung ano may yung nagawa nating mali nung nakaraan. Basta ang mahalaga, iwanan na natin yung mga mali at bumalik tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At siguradong ibibigay niya sa atin yung ating mga kailangang pagpapala. Spiritually, materially, at lahat ng bagay na gustong ipagkaloob sa atin ng Diyos. Ang sitwasyon ng mga tao kasi, minsan pagka ikay nagkamali o nakaranas ka ng kabigatan at kamalian sa buhay mo, kung may nakagawa sa iyo ng mga maling bagay, halimbawa may isang taong nakagawa sa iyo ng mali, o nakaranas ka ng mga pagmamaliit o pang-aapi, o kung ano mang iniisip mong mga pangit na bagay, hihinto ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Ang kapatid, hindi ganoon ang kapapamamaraan ng tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, ang tunay na sumusunod sa Panginoon, kahit na anong mangyari, kahit na anong maranasan, tuloy-tuloy pa rin sa paglilingkod. Hindi tayo dapat mahadlangan. Kasi mananatili, pag tayo minsang nahadlangan, hindi lalo magpapatuloy ang ating buhay. Kakainin tayo ng mga sistema ng paghinto, kakainin tayo ng sistema ng hiya o kaya ay pag-aalangan o kung anumang mga bagay na humahadlang. Ang natutuwa sa mga ganong sitwasyon ay ang dyablo kasi itong taong ito nahadlangan ko o itong simbahan na ito nahadlangan ko sa pagpapatuloy. Itong pastor na ito huminto na sa pagpapastor dahilan sa mga problemang naranasan. So, hindi po nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Yun ang isang mensahe na tinutukoy dito sa kabanatang ito. Kasi kung titingnan mo sa verses 9 to 14, napakatindi ng paghatol na ginawa ng Diyos sa mga Israelita. Pero yung sumunod na bahagi ay nakapagpatuloy sila at naando ng pagpapala ng Panginoon. Kapatid, baka meron kang hinihintay na breakthrough o baka may hinihintay kang pagpapala sa buhay mo. Baka meron kang hinihintay na improvement sa buhay mo. Improvement sa ministeryo, sa talento, improvement sa church. Baka ang magiging susi noon ay ang pagpapatuloy natin. So, wag nating hayaan na tayo ay matalo. Wag nating hayaan na huminto tayo dahil sa isang simpleng galit o sama ng loob. Ituloy natin. At yung lahat ng galit, normal lang naman yan, ibigay mo sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon. Sa Kanya natin ipagkatiwala para tayo'y sama-sama at tuloy-tuloy na maglingkod sa Panginoon. So, yun lang po ang ating aralin sa gabing ito. Nawa ay natuto tayo ng kahit kaunting bagay at ito'y mailapat natin sa ating pamumuhay at pagsunod bilang mga anak ng Diyos. Maraming salamat pong muli sa inyong pagsama. So, kung meron po kayong mga dagdag na idea o katanungan o komento sa ating pinag-aralang kabanata na to, pwede po tayong magkwentuhan sa ating mga group chat o magkomento sa mga video natin. Okay, later on, ayusin natin yung mga recording ng chapter 32 at ma-upload natin sa ating
YouTube channel at sa Facebook page. So maraming salamat pong muli. Samahan po ninyo ako sa ating pagwakas na panalangin. O Panginoon naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat pong muli sa katatapos naming pag-aaral. Nakatapos na naman kami ng panibagong kabanata at kami bukas ay pupunta sa panibagong kabanata uli upang makapagpatuloy sa pag-aaral namin. Panginoon, patuloy mo pong bigyan ng kalakasan, ng inspirasyon ng bawat isa sa amin upang makapagpatuloy sa pag-aaral na to. Ano man ang sitwasyon, ano man ang kalalagayan, gaano man kaabala ang bawat isa o ano mang pinagdaraan ng problema. Ikaw, Panginoon, patuloy na magturo at magtulak sa bawat isa sa amin na patuloy na mag-aral ng iyong salita. Pagpalain po ang bawat isang nakakasama namin dito sa pag-aaral na to, ang lahat ng makakapanood ng mga video, ang mga makakasama pa namin sa mga susunod na araw. Salamat, Panginoong Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Kita-kita po tayo bukas sa ating susunod na aralin. God bless everyone. Mag-ingat po kayong lahat at huwag po natin kakalimutan ang paglilingkod sa Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos, papuri sa Panginoon. Salamat po, bye-bye po.